Hinga. Good morning po mga ka-blissful. May kukwento po ako sa inyo at napaka-stressful po nung umaga ko. Pero, yeah, kukwento ko lang po sa inyo kasi kayo po'y kasama ng aking araw, di po ba? Ang aking araw-araw ay kayo po ang kasama ko. Kasi, kayo lang, di po ba? Kayo po ay isa na sa nagmamahal sa akin. Well, may telephone interview po ako at napakasungit po nang nag-interview sa akin. Pero, since ako po kasi ay, hindi po kasi ako masungit sa tao. Kaya po pag po ako'y sinusungitan, para pong, lalo po nagiging tigre din po. Di ba? Kasi kailangan ko pong lumaban, di ba? So, hindi po naging maganda sa akin. Ako po ay nalulungkot. Nalulungkot sa mga ganun pong pangyayari sa buhay ko. At nangyari pa po ay ako po hindi pa nakakakain. O, diba? Hindi pa po ako nakakakain. Hindi pa ako nakakainom ng water na mainit. Nag-toothbrush lang po ako and nag-ring na po ang telepono. Well, ako po ay nilalamig ang likod. Kasi nga po, malamig. So, ang sabi ko po, ako po ay tatawag after na mahanap ko ang kanya pong mga itinatanong sa akin ay about medically po. Medical po, kaya po parang yung pong nakasara na, yung pong nakasara ng sakit, yung aking mga sugat, may sugat talaga. Yung pong naramdaman ko fast 4 years na, di po ba't alam nyo naman po ang kwento ng aking profession is, kumbaga parang sumara na po yung aking buhay bilang dentista or bilang medical professional. Nabuksan po uli mga ka-blissful at ang ganun po yung nangyari sa mga pinagtatatanong po niya. Well, that is for I am applying for sasabihin ko na po sa inyo para po maunawaan din po ninyo. I am applying for term insurance na mayroon pong nakaakibat na critical illness. Kasi yung pong past insurance ko is, yung pong nabili ko is wala po pala siyang including critical illness. Bakit ko po sinasabi ito sa inyo? Para po yung pong information, para po ma-educate din kayo ng ito po ay aking personal experience. Opo. Para po magtanong kayo sa akin. Magtanong kayo kahit po hindi sa akin, magtanong po kayo sa may mga alam about the insurance. Ito pong insurance, ano po bang ibig sabihin ng insurance? Ang insurance po ay yung magsisilbing i-insured yung inyong kinikita right now. Okay? Yung pag po kayo ay nawala or kayo po ay na accident or hindi na po kayo pwedeng magtrabaho, ay yun po yung sasalo. Yung pong mga mahal ninyo sa buhay ay may aasahan pa rin. Let's say ako po ay bata pa. Ako po ay bata pa na ang aking pong mga anak ay maliliit pa. Paano po in 5 years time, kung ako po ay mai-stop ang pagtatrabaho, ano na pong mangyayari sa kanila? Di po ba? Well, baka po mawala na naman tayo sa giya, sa daan ng aking pong pwedeng ikwento sa inyo na ito nga po yung naranasan ko. Na kaya ko po pala siya, kasi naunawaan ko po kaagad yung aking nararamdaman eh. Kaya ko po pala siya na para pong I feel bad dahil ang itinatanong po at ang hinuhukay na naman po yung aking pong medical what do you call that? Medical situation noong 2020. Ngayon nga po nagka-COVID. So, yun po yung
Yun po pala, kaya po pala ako para po akong buwi. Sinampal, di ba? Kasi inukirat or tanong-tanong na naman yung mga medical situation before na hindi ko na po maintindihan. Actually, ako po humingi pa ulit ng panibagong interview for today, katatapos pa lang po, and now ay siguro po mag-11 o'clock na ng umaga. And katatapos ko pa lang po ito. Kung makikita po ninyo ito aking mga papel ay nakasambulat. Nakasambulat po. At syempre nandun po yung mga sagot dun sa itinatanong niya. Well, ang tinatanong po niyang una ay, sino po ba ang aking doktor? Ano po bang pangalan ng aking doktor? Ano po bang address niya? Kailan po ba ako huling nakita ng doktor ko? Ay napakatagal na po mga ka-blissful, kasi nga po ako ay wala naman po akong sakit. Ang tanging sakit ko po ay ito pong aking carpal tunnel syndrome. Disease po itong sinasabi. Na ito naman po ay kung hindi ko igagalaw ng mabigat, kung hindi naman po repetitive or lagi kong repetitive na trabaho, ay hindi naman po ito magkakaganito. Kaya nga po ako'y napunta dito binago ko po yung tema ng aking buhay at tema ng aking nag-business na po yung tawag ko dun at ako po ay wala ng amo, ang amo ko po ay sarili ko. Pwede po ako matulog ng mahaba, matulog ng umaga, matulog buong araw. Okay. Ang dami ko nang pero yun nga po, ako po, ang ginawa ko po kasi, yung pong tawag na yun, hindi ko naman po alam kung ano po itatanong nila. Usually, pagka po bumibili ka ng insurance dito po sa Canada, is pupuntahan ka po ng nurse at kukunin ka po ng blood for medical thing. So, yun po ang nangyari sa akin, at nasagot ko naman po ng maayos yung nagkatugma-tugma po yung mga tanong niya. Pero, ang mahirap po ay Frances. Ano po sila? Ang kanila pong salita ay dito po ay may dalawang salita, English po at saka Frances. Friends po yung, kaya po yung English ko. Ay sabi nga po nila sa akin ay, ano pa ba ang salita mong naiintindihan? Sabi ko, English. I know English, but let me tell what are you, sabi ko, yung po salita niya, English na napakabilis, na hindi ko po siya maintindihan mga ka-blissful. Talaga pong ako po yung naka-earphone na po ako, hindi ko pa rin po siya maintindihan, kasi sabi nga, siguro po inis na siya sa akin kasi paulit-ulit po ako. Sabi niya, kailangan mo ba ng interpreter? Ano pa ba ang pangalawang salita mong naiintindihan? Sabi ko, I am Filipino, I am Tagalog. Sabi ko gano'n. Pero, I understand what you are saying. But, please, bagal-bagalan mo kasi hindi ko siya maintindihan sa bilis. Naiiyak na po ako mga ka-blissful. Pero kailangan ko sabihin sa sarili ko, lumaban ka! Kaya mo yan! Diba? Kaya mo yan! Yung hinabahaba ng buhay mo, kaya mo yan. Dami mo nang nilabanan, di ba? Nilabanan mo na lahat ang buhay mo, kaya mo yan. At kinaya ko nga po mga ka-blissful. Kaya ko pala. Kahit siya man ay English, kahit man siya ay French, whatever. Siya po ay nagpe-French, ay hindi ko po siya maintindihan mga ka-blissful. Pero yun nga po, kasi gusto ko pong kumuha ng critical illness. Term insurance, 10 years, with critical illness, 50,000. Kasi, bakit ko po kailangan kumuha noon? Para po, let's say ako po ay nagkaroon ng 25 klase ng disease na iyon, na under po noong critical illness na iyon, is meron po akong, habang ako'y nagpapagaling, ako po ay may gagastusin. Yun po ang ibig sabihin ng critical illness. Para po sa inyong kaalaman, ang critical illness po ay in 30 days na nalaman po ng doktor or na-diagnose ng doktor na kayo po ay may
critical illness or yun nga po, kasama po dun sa 25 illnesses na yun, mapupunta po sa inyo yung 50,000 na habang kayo po ay nagpapagaling or kayo po ba ay gagaling pa, ako po ba ay gagaling pa kung ako po ay magkakasakit ng ganun, ay ako po ay may tamang perang gagastusin sa aking pagpapagaling. Yan po ang isa pong gusto kong maintindihan ng mga taong nakikinig po sa akin ngayon, o yung pong, kung kayo po ay may mga kaibigan, habang bata po, mag-avail po tayo ng insurance. Magtanong po kayo sa akin. Wala pong bayad ang information, mga ka-blissful. At kaya nga po ako'y kumukuha nito para po maiikwento ko po sa iba. Maawa po kayo sa inyong sarili, sa inyong mga mahal sa buhay. Dapat po alamin po natin, kung hindi man po natin ibibusiness na katulad ng ginagawa ko pong ikwento, ini-educate ko po ang tao, especially po dito sa Canada, sa US, at saka po diyan sa Philippines. Maging aware po tayo dun sa ating pong buhay ngayon. Nako, habang ako po nakahiga kanina, alas 5 po ako gusto nang bumangon, pero ako po ay nagmumuni-muni. Di ba? Muni-muni muna kasi ngayon po Thursday dito, mga ka-blissful, at diyan po ay tapos 1 na po pagising po ninyo. Kayo po may mga nasa province, siguro po pagising po ninyo I believe na meron po kayong mga bouquet para po sa inyong mga mahal sa buhay. Mag-ingat po kayo at muulan, alam po pong umuulan diyan, kahit sa pong parte ng Pilipinas kayo nandoon. Yung po mga nasa mga OFW, ingat po rin po kayo. Ingatan po ang sarili, wag pong maulanan, baka po tayo dumami. Hindi po, biro lang po. Wag pong magkasakit, mga ka-blissful. At dami ko na namang naiisip ikwento. Ang naiisip ko po palang ikwento ay, grabe po yung yung napakabilis po ng buhay, ng araw. Kung aanuhin ko po, 10 years ago, let's say 10 years ago, 2014, is that 2014? Yeah, 10 years ago. Kasi 2024 na po ngayon, di po ba? Tapos ngayon, apakabilis. Pero, ano kaya po? Tanungin ko kayo. Let's say, kasi, ang naisip ko po pala kanina, meron po kami kasing pasyente, nung po ako nasa Ontario, let's say 2003 po. Meron po kami pasyente doon na, sila po ay marami sa pamilya, I believe 8 po yung anak nila, na sila po ay walang kuryente sa bahay. So, ibig sabihin, walang kuryente, walang TV, wala pong lahat, wala pong communication. Kaya lang po sila syempre may sasakyan sila. Pero yun, wala po silang alam sa nangyayari sa buong city or buong mundo. Yeah, mayroon po silang mga consultation sa dentistry, pero pag po kayo pumunta noon sa dentistry, kayo bibigyan ng card at doon po kayo babalik. Hindi ko po alam kung bakit wala ba silang telepono. Pero ang sinasabi po nung nanay, wala po silang electronics sa bahay. Yeah. So siguro kung wala tayong electronics, may mga time tayo ay nagdo-drawing, tayo ay kumakanta. Let's say, sila nga po ay nasa malayo sa city. Parang ang dami ko pong naiisip kung, paano kaya kung wala tayong mga gadgets? Hala, kung wala pala tayong gadgets, hindi ninyo ako makikita. Hindi ko rin po kayo makakausap. Napaka-instant na po ngayon, biruin nyo. Sinasalita ko lang ito ngayon. Pagkatapos kong magsalitain, 15 minutes, nasa ere na siya. Napapanood na siya ng buong mundo. Ito pong mukha ko na to, makikita na po ng buong mundo. O, diba? Parang doon po sa tinatanong ko sa inyo, paano kaya po kung tayo ay walang gadgets, walang electronics,
Paano kaya? Siguro napakasimple pa lang din ang buhay natin, ano? Kasi, isipin ko po noon po wala din po kami eh, nung pong elementary kami, wala po kaming ilaw eh. Ang ilaw nga po namin, digasa. Digasa, alam po ninyo yun, yung nilalagyan siya ng gas ba yun? Yeah, gas. Tapos bubombahan mo. Ganun, may gas. Mayroon ka ng ano. Tapos ang aming pong ilaw is yung may gas sa ilalim. Tapos sisindihan. Ganun po ang aming buhay noon. Sana nga ba? Huwag na nga. Huwag na natin panghinayangan kung anong mayroon ngayon. Thankful pa rin po kasi bumilis man po yung takbo ng buhay natin ngayon. Pero pwede pa rin natin balikan yung pong mga dating buhay na masimpleng buhay, di po ba? napaka ano po nung aking napakalalim po nung tinatanong ko tuloy, hindi ko tuloy matapos ano po kasi kung sasabihin kong ayoko nang may pag-unlad, ayoko nang may electric, ayoko nang may gadgets. Ito nga po't ginagamit ko si gadgets, di po ba? Pero sana in our life, mabalikan pa rin natin yung simpleng buhay. Yung ang pinagluluto mo sa sinaing mo ay kahoy, ang iyong kinakain ay yung iyong tinanim. Bakit hindi, di po ba? Talaga siguro mangyayari pa rin yun. At ang dami ko na pong naikwento na halos wala na namang katapusan. Hindi na naman po matapos mga kablispul. Oo, magluluto po ako. Punta po tayo sa kitchen at ako po ay magluluto ng French toast. Actually, nagpapalambot na po ako ng beef at gusto ko pong lutuin na siya ay binigyan po ako ng isa kong tita ng ampalaya. So, lulutuin ko po siyang ampalaya con carne. Diba? Pero bago po ang lahat, ako po ay mag-good morning sa inyong lahat. Ang aking pong mga anak, ingat kayo kung pupunta man kayo sa mga lolo at lola. Ingatan ang inyong sarili. O kung hindi naman, manatiling nasa bahay, magluto-luto, luto muna ate. And pahinga din ate for the period of time, magpalakas at lagi sanang maayos ang tulog. Kayong tatlo, ingatan ninyo ang sarili ninyo, at magmahalan mga anak ha. Okay, and yes, that's it. And have a blessed day everyone. Mga kablispul, ingat po kayo sa inyo pong pagpunta sa sementeryo. Ingat po. Yeah, para po kasi pagka undas diyan yun pa rin yung time na magkikita-kita kayo ng inyong mga kaibigan, mga mahal sa buhay, mga dating hindi na nakakikita, nagkakakita-kita. And God bless you po mga ka-blissful. Ingat po kayo lagi and salamat po sa inyong pagsama sa akin. Ingat po kayo. Bye!